trying to help people ba? So bakit kami yung agad na naiisip na ipantatapat ko kay Sara Duterte? Wala akong plano po kami na tumakbo for higher office. He told you that, sir, ni Sen. Rafi, na bothered at worried siya. Nag-usap po kami kagabi, so yun yung sinasabi ho niya na bakit daw napasa, may pangalan na naman niya. So we were kind of confused and nakakagulat na makita yung ganyan na bakit at saka lagi na lang na ipinatatapat. Matagal na yan di ba? Matagal na. I think 2 years ago pa, sila ni Sara, mga surveys. Maganda nga basahin, pero hindi yun nalalaman ng mga tao na walang mo Madami na tayong problema, wag muna yung mga survey. Let's just do our job. Nag-worry po ba si sir na maging object of bashing siya after this? Ang problema ho kasi, syempre, may mga followers po, supporters po si VP Sara, nagagalit po, diba? May mga supporters din po, hindi naman po yung ibang grupo. Bakit ito lang ba? Ito lang ba pwedeng pantapat? Yung mga tool ko lang ba? Marami din naman po ng mga pwedeng tumakbo ho dyan, mga nagpahayag na, mga miyembro ng gabinete. Sa opposition po, sa liberal, meron na rin po mga nagpahayag po na gusto po nilang tumakbo. So, doon ho kaya muna, sila muna ilaban yung mga pangalan nila, sila ho kaya muna i-survey. Sinong pwedeng option, sir? Di po ba si Secretary John Vic, nagpahayag po siya na he's ready. Si Senadora Risa Ontiveros, si Senator Trillanes kamakailan, sabi niya si Mar Rojas, they're fielding sa former Senator Mar Rojas kung ayaw ni former VP Leni Robredo. So yun yung mga options ng mga tao. Pero malayo pa ho yan kasi why are we talking of 2028 election, 2026 pa lamang po tayo ngayon. Ang dami yung problema. Ang dami yung problema we're facing right now. I mean, produkto ng petrolyo, napakamahal, food, low wages, healthcare, etc. Kung problemahin natin yung sino magiging susunod natin Pangulo 28, 2 years pa ho yan. Tapos meron pa tayong problema ngayon, impeachment dito sa Senate. Pagdating ho niyan dito, kung pumasa ho, lumusot ho doon. Siyempre, maapektuhan na naman yung schedule ho natin dyan. Napag-usapan initially na MWF daw yung impeachment trial, TTH lang yung mga session, mga committee hearings. Lalaking kabawasan ho nun, di ho ba? Parang malaki yung mababawas. Yung mga problema, hindi kaagad natin masusolusyonan because nakafocus tayo sa mga impeachment kaya. Sir, may mga nagsasabi na kaya ini-impeach lang si VP Sara kasi gustong tanggalin as option for presidential candidates. Ngayon na pinagbabangga sila ni Sen. Rafi, what can we expect from you kung maging senator judge po kayo? Will you be fair? Yes, we will. Kung ano yung ilalatag po na mga mga katibayan, ay doon tayo mag-base. Pero kung mga hearsays po yan, o sinasabi ng AMLA, ito yung mga bank accounts nila, ito yung mga ganito-ganon. Ako mismo siguro, I will ask AMLA, pagtingin nga, saan ba ninyo nakuha yan? Kasi people will ask that, yung mga supporters po ni Sara will ask that. Saan nila nakuha yan? Okay, paano nila nakuha? And I'll ask the same thing. Ako po magtatanong kung ano mga nasa isip ng taong bayan. It doesn't matter kung pro Sara ka, pro Marcos ka. It doesn't matter anymore. I mean, as a judge, you have to be fair. You make your decisions based on the documents or pieces of evidence that you have. So we will have yung prosecutors, I'm sure they will present all these pieces of evidence. Then papasagutin po natin yung defense. O sabi niya ganito, anong sagot mo rito? Di po ba? They will have a day in court. So sir, walang magpapabago sa isip niyo, both kayo and Sen. Rafi, to seek higher office, to run for the presidency? Sakit po sa ulo yan I mean, pagkatapos po nito, yun na naman, mas maganda ko dito sa Senate, di ba? Parang ayaw din ako kami makita. Parang pinapalayas din na kami. Thank you.